Let's start guys sa may second video. And kung na-miss nyo po yung first video, ito yung laman nun, ano. Okay, about top trending, we have MRC, Alter, RCR, SPNEC, FCG, then ASEN. Ayan, sa may ano natin, second video natin guys, of course, stock update to. Pero yung iba na nasa list, of course, trending din, ano. I-check nyo na lang. Ayan. Let's start with SEC. Check natin. Nag-spike, bro. Sobrang solid. So, eto na. O yan, kasi na-hit na, no? Nung last week, na-hit yung, ano natin, minor support. Okay? So, dito yan sa area na to. Then parang ang nangyari ngayon, shakeout kasi nalaglag dito. Okay, tapos nakabalik. Check natin sa daily, ano. Ayun, no. 'Di ba nalaglag na sa may support? Pero nakabalik. Ayan. So yung po tinatawag na shakeout just in case na magbe-breakout to, no. Ayan, kasi nasa resistance na siya ulit. Ayan, kung titingnan natin. 33 to 34. Ayan. So, sa ano muna tayo, of course, sa weekly chart. Ayan, para mas makita natin. So, overall, may ano to, may chance na mag-breakout, guys. Ayan. Pero, of course, dapat mag-breakout siya rito kasi resistance to eh. Yung area na yan, of course, resistance yan, ano, sa ating RSI. So, hanggat hindi makakapanik dito yung mismong value na to, baka bumalik lang tayo dito sa may support. So, yun po yung iniiwasan natin, ano, for this one. Yung mga ganong scenario. Then, sa daily, ayan, pagka-check natin, yes, may chance nga to because kung titingnan natin, oversold plus bullish crossover. So, it means pwede talaga. So, yun nga lang ang major concern natin dito. Nasa resistance. Ayan. And kung hindi man mag-breakout, hoping na mag-pullback lang ng konti kasi ganoon naman talaga eh. No? So, hindi naman palagi pagka-retest breakout agad. Of course, nagkakaroon yan ng ano, no? Short pullback tapos push. Ayan. So, this time, kung talagang ano to, solid yung kanyang rally, kahit mag-pullback to, konti lang yan. Okay, supposed to be dapat hanggang dito lang yan. Ayan. Pero, pagka talaga nagkabusan bukas, sa malamang, pwede pa tayong bumalik dito, guys, sa may 33. Ayan, kasi ito talaga yung kanyang main support for this one, ano. Ayan. So overall, goods. Ayan, pero syempre, dapat mag-breakout muna dito sa may resistance niya sa 34. Ayan. Next natin, DMC. Weekly. Medyo namumula pero naipush ulit ng konti dito. So, yun nga lang, medyo alanganin kasi nasa gitna ng support at resistance. Of course, yung ano natin, support natin, same pa din before. Okay, malapit sa 11.2. And yung sinasabi nating possible worst case, of course, dito yan. 10.7, 10.6. Okay, sa area na to. Ayan. So, bakit dito? Kasi support yan, guys. Support na trend line. Ayun, no? Of course, pa-diagonal to eh. 1, 2, 3, 4. So, madami yan. Means valid, no? For this one. Then, sa daily chart, check natin. So, ito itsura niya.
still medyo alanganin pa rin to kasi, no? Ayan. Pero kung pagbabasehan natin yung lower time frame pa na to, since naka-daily tayo, pwede ba tayo mag 4-hour chart dyan? May support dito ayun, no? Minor support. Ayan, pero tignan natin kasi ito talaga yung support nyan, guys. Ayan, sa 11.2. Ayan. Same here. Medyo wala sa lupa to. Ito yung lupa niya support. 'Di ba? Ayan. So it means yung mismong trend na to still bearish pa rin yung setup na ganyan. Ayun, lower high tas lower low. Plus wala pa sa may support. So wala tayong pagbabasihan dyan. So unless na lang kung talagang pitikin nyo papataas, no? Next, ano ba yun? LTG. Weekly. Oops, doji. Okay, tas nasa taas pero of course hindi pa to close since naka-weekly tayo. Okay, Friday pa yan magko-close, guys. Medyo mahaba-haba pa yan na usapin, no? Pero so far naman, kung titingnan natin, medyo lumalaban-laban yung chart. Yun nga lang, overall, kung papansinin natin, medyo talagang hirap dito. No, sa area na to, guys, sa may resistance, 10.27, 10.28. Of course, talagang hirap na hirap dun mag-breakout. Since nung March, we have 1, 2, 3, and 4. Ayan. So, tignan natin, ano? So, this time, may chance. Yes. Okay, parang may chance naman. Tignan na lang natin bukas kung ano yung mangyayari dito, no? For LTG. Next, TL, PLDT. Sa weekly, yes, medyo gumaganda because yung setup natin nasa galing sa baba, ayan, no? Bullish crossover tapos oversold sa ating stochastic. Ayan. Hoping na mag-retest ulit dito sa may resistance malapit sa 1.6. And based sa kanyang big picture, i-update natin ulit. Ayan. Of course, para ma-remind tayo, no? So, still sideways to, guys. Yung chart for TL. Ayan. So, it means, if ever man na kung talaga magrarally to hanggang dito, guys, of course, tignan natin kung talaga magbe-breakout dito sa ceiling niya, no? Ayan, sa 1.9. 1960, no? We have retest, pero no breakout. Ayan. Then sa daily chart, tingnan natin. Yes, meron nga. Medyo maganda yung chart. Same sa indicator. Ayan, so may chance nga to. Ayan. Pero syempre, meron tayo dito ng trend line. Of course, don't forget to track yung trend line natin. Since, yun nga, meron tayo dito Ayan, Ayan. So, pag nagkaroon ng pullback, or sabihin natin, sell off, So, siguro yung worst case, babalik sa may support. Since may confluence dito sa may trend line natin. Malapit sa 1,440. Somewhere here sa area na to. Ayan. So, ito yun, guys. Somewhere here sa area na yan. Okay. Next, ALI. I-check natin kung ano nangyari dito. Ayun. So, yung first case ata yung parang mangyayari dito, guys. Okay. So far, wala pa ding nangyayari dito.
Okay, remember guys, pwede mag-extend. Pero sa case na to kasi medyo, kumbaga, isip-isip muna. Diba? Ayan. And, yes, hindi pa siya overbought actually. Ayan. So, based dito, pwede ulit mag-retest eh. Okay, sa may resistance. Hanggang dito sa may pinakadulo niya, 38.39 or let's say, magaya to, no? 39.40. Okay. So, ito. Medyo lumabas. Ayan, pero bumalik. Of course, pababa. Yun lang, no? Ayan, pero sa ano natin, sa daily chart. So, halos ano na eh. Nag-retest na sa may sinabi nating trend line. Ayun, no? Op, diba, untog. Okay, sa resistance. Then, pullback. Then, bounce. Of course, bounce to. Bounce play sa daily chart. Ayan, since trend line nga na consider to. Of course, sinabi na natin yan before. Series of retest, guys. Ayun, no? Retest, retest, retest. So, nung last breakout dito, guys, hindi lang na-sustain eh. Ayan, no? O, diba, nalaglag. Ayan. So, dito naman, sa case natin, right now, nag-breakout. Okay, tas nag-pull back. Ayan, pero na-sustain kasi nag-bounce. So, yun nga lang, hindi pa natin alam at hindi pa safe to. No? Ayan. So, tignan na lang natin sa mga susunod. And last, low. So, ang pagkakaalam ko, trending din to, no? O, ayan. So, kitang-kita natin. Solid yung breakout. Ayan. Of course, burado na yung sinasabi nating mga chance na babagsak. Kasi nag-breakout na eh. No? So, yun nga lang. Ano pa to? Hindi pa to real breakout sa weekly. Ayan, kasi hindi pa naman close yan eh. Sa daily close yan, of course. Ayan. So, overbought na ulit. Okay, remember, nasa weekly chart tayo. Big picture po tinitingnan natin right now. Ayan. And, kung titingnan natin yung next resistance na, of course, dito yan. Sa 2.4 na. 2.4 hanggang 2.5. Ayan, oh. Sobrang solid nung rally, guys, no? So, that's why trending siya. So, ngayon, since pagka tinignan natin sa daily chart, nag-close na doon, hindi pa naman siya overbought. So, it means, pwede pa to mag-rally bukas. Ayan. So, yung minimum target, might lang yung ano, no? Yung ating resistance. Ayan, sa 2.5, 2.450. And kung mag-extend pa yan at mag-breakout sa taas, edi, of course, much better, no? Ayan. So, yung support, malapit dito yan sa may 2.350, guys. Okay, remember yung support. Ayan, kasi medyo alanganin to eh. No? Medyo alanganin, guys. Ayan. So, I think, tapos na po tayo. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.